sa Gili, Bureau of Fire Protection, Region 3 Public Information Officer. Fire Superintendent Maria Lea sa Gili, ma'am. Good morning po sa Hili. Okay. Yes, sir. Good Opo. morning. Alright, sa Hili. Pasensya po. Nagkaroon lang ng typo sa aking prompter. Alright. May isa pa hong na-recover kagabi. Tama ho, Police Superintendent sa Hili? Fire Actually, sir, Superintendent? hindi pa po natin siya nare-recover. Hanggang ngayon po ay nadadaganan pa rin siya ng malaking biga doon sa loob. Hindi pa po natin siya nailalabas. Within the time frame na na-discover siya ng alas 6 ng hapon, hanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin kami na Nandun ilabas pa rin. ang kanyang katawan. Oo. So isang katawan lang ito nakita, ma'am? Yes po, isa pa lang po ito. Opo. Well, from retrieval to bumalik uli sa rescue, ma'am. Sa tingin ninyo, base po sa mga ginagawa po ninyong mga paraan, hagbang sa paghahanap rito, sa mga posible pang may buhay doon na sa ilalim ng gumuhong gusali. Opo. Opo. May mga nakitaan ho ba kayong mga senyales pa na may humihinga pa Hanggang dyan kahapon Opo. po, sa mga senyales, wala pa rin po kaming nakikita na senyales. However, yun nga po, hindi naman tayo titigil at hindi tayo tumitigil sa paghahanap pa rin ng mga biktima. Opo. So, well, paano ho yung ginagawa ninyong rescue ngayon, ma'am? Dito pa sa mga... ilan ho pa ang nasa ilalim? Ang reported po pa rin natin hanggang ngayon ay 16. So kung mailalabas po natin itong natagpuan na ito ay bababa po ang bilang natin, magiging 15. However, ang ating pong sistema sa babawas ng bilang ay hanggat hindi po siya natatanggal sa mismong hot zone natin or yung working station natin sa operation, ay hindi pa po natin sa pwedeng i-consider na na-retrieve yung kanyang body kasi napapailaliman pa rin siya nung ating gumuho na debris. So Oo. ngayon po, ang panalangin nga po ng bawat isa sa amin na dahil patuloy pa rin yung ating ginagawang rescue operation ay magkaroon pa rin tayo ng signs of life na matagpuan dito sa ating gumuhong gusali. Ano ho ang nagpapahirap, ma'am, sa Gili sa ginagawang rescue rito sa mga natitira pang na-trap dyan sa gumuhong gusali, ma'am? Sa ngayon po kasi, ang pinaka-challenging sa lahat, di ba po, nung mga nakaraang araw kahapon, unti-unti na nating tinatanggal ang mga scaffolding na nakakapag-impede lalo sa conduct natin ng clearing at upang matanggal sila doon sa pagkakaipit nila sa loob. Oo. So nung nabawasan po natin yung ating mga scaffolding, tinatrabaho po natin yan from top pababa, medyo nagkakaroon na po tayo ng pagkakataon na matanggal itong ating mga malalaking biga ng ating collapse structure. So ito kasing mga malalaking biga na to, sir, Opo. kung makikita ninyo on-site, ang dun sa ating isang biktimang natagpuan ay halos hindi po natin mayakap yung haligi sa laki ng Okay. isang tao. So Oo. ito po yung nakapatong sa kanya. Kaya po ganun kahirap at ginagamitan na natin ngayon ng mga acetylene na pangtanggal ng mga iba't ibang mga bakal na nakapaloob doon at Oo. binabagbag na po natin. Actually, yung nakaprotrude na biga kagabi, halos naubos na po natin yun maghapon. Kaya lang po talaga, yung biga na ito ay napapatungan na naman ulit ng malaking bahagi ng gumuhong palapag na nakaipit sa paa nitong ating biktima. So hindi naman po natin yun basta-basta pwedeng hugutin na lang kasi yun nga po, lagi kong dinidiscuss sa ating mga interview na ang pag-recover po sa ating mga biktima ay kailangan meron pa rin iba yung pag-iingat at kailangan po ay intact pa rin natin silang makuha. Hindi natin siya Opo. pwedeng putulan ng paa
para Oo. ilabas. Para lang masabi natin nahanap natin yung kanyang katawan. Kailangan po ibigay pa rin natin ang tamang respeto sa pag-rescue sa kanila. Oo. Ah, yung ano po ba, yung ginagawang pagre-rescue rito, ma'am, sa mga nandyan pa, no, sa ilalim ng gumuhong gusali. Ano ho, paano ho yung ginagawa? Pag mano-mano ho, wala ho bang special equipment na ginagamit dyan ngayon na para magiging mabilis po yung pag-recover rito sa mga, well, sana po may buhay pang makikita dyan sa ilalim. Kung yung sinasabi nyo po ng mga special equipment, mayroon po tayong mga ginagamit na mga hydraulic machines, hydraulic cutters, spanners, so ganyan. Yun po ay mga special equipments, cutting tool na ginagamit natin ngayon para mapabilis yung operation. At yung pong mga heavy equipment na yan ay designed din para mag-overhaul or kumuha ng mga malalaking bahagi ng simento or yung mga biga ng ating building. Kaya lang po talaga, sir, yung gumuho kasing building ay siyam na palapag. So imagine kung ilang patong at ilang biga yung magpapatong-patong Oo. dun sa ilalim. So ganun yung weight na tinatamasa ng ating biktima at hindi siya kaya ng madalian sa loob ng isang oras. Imagine nyo no po, 12 hours na yung nakakalipas, hindi pa rin po natin makuha yung bahagi nung katawan ng tao na napapailaliman ng siyam na palapag na mga biga na nagpatong-patong. Ayun. So kahit ano pong sinasabi nating heavy equipment na kailangan na gamitin, ganito, ganyan, hindi po kasi talaga siya ganun kadali. Kasi ganun kung paano tayo nag-ingat nung hinahanap natin yung ating mga buhay na victims sa rescue operation, ay ganun pa rin po ang pag-iingat na ginagawa natin sa pag-handle ngayon, sa pag-retrieve ng body nila. As much as possible nga po, kailangan ang body na ma-recover natin ay intact. Oo. So, ano ho yung advice po ninyo o mensahe sa mga pamilya ng mga iilan pang mga manggagawa na na-trap dyan ngayon at pinipilit na i-rescue, ma'am? Kasi, Yes, sir. Opo. Sa pamilya po nung ating mga biktima na nag-aabang, inihiling po namin ang inyong patuloy na pagdarasal na magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon na maisalba ang buhay nila. At ganun din po kami, yung patuloy naming, habang nagre-rescue kami, patuloy naming pagdarasal na sana ay mayroon pa talaga kaming maisalba na buhay. Dahil wala pong kabayaran yung pakiramdam sa amin na may maisalba kami ng buhay. Di baling pagod basta mayroong maisalba na buhay. Ganun po yung pakaramdam ng isang rescuer. Kaya po wag po kayong mag-alala. Kami po ay 24/7 nagtatrabaho. Kung makikita nyo po, hindi po nawawalan ng tao ang site natin dire-diretso kasi ang aming intention ay mas mapabilis na matagpuan sila habang nagki-clear tayo ng paligid. All right. Fire Superintendent Maria Lea Sahili, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo at ingat. No, Maraming sa inyong salamat mga din kasama po dyan. sa inyong lahat. Thank you very Paalam much. po. Bureau of Fire Protection, Region 3.